Happy Saturday sa inyo mga kalamon. So, bumaba ako kanina, kumuha lang ng breakfast. Technically brunch. Tapos, sabay ko na yung pagkuha ng laundry. Ngayon, pagkabukas ng hot silog mula sa Ate Ricas, perfect way to start the day. A few hours later, ako ay lumabas dahil kasi we're gonna go out today. Nung nakasalubong ko si JR. Nice to meet you, dude. Yes, sir. So ngayon, nakasakay na ng Grab and we're gonna go to a couple of places. Very interesting. Dahil kasi yung mga pupuntahan kasi natin is intended for an event like way into the future. So I just hope lang na mabalikan natin to when it comes. So we went up north. Uy, chicken McDo. So nandito tayo ngayon sa may Quezon City. Dumaan tayo sa may Spotlight Creatives. But before that, nag-snack na muna dito sa may Uncle John's. So, chicken sandwich, yes, and coffee. So kasama ko si Attorney, isang kagat. Sulit talaga to eh. Right. So pagkatapos namin kumain, just talked and just catched up eh. Dahil kasi we've been so busy. Pumunta kami dito sa Spotlight Creatives and it's a very interesting space kung gusto mo mag-shoot for any video peg. So, kitchen from the left and to the right. Ito naman yung view from the outside. Very interesting. So, tumawid kami dito sa kabila and itong pinuntahan namin na cafe, it's pretty much intended as a meetup place para sa army. So, para sa mga fans ng BTS. Yes. So, meron din sila mga custom na cookies and drinks. So, nasaan kami? Nandito kami sa Purple 7. So, ito yung kanilang menu at saka pricing. Post nyo na lang and screenshot kung sakali. Talagang dedicated siya para dito sa mga loyal BTS or army. So, comment down below if you are part of the army. So, ito yung binili namin na drinks. Oh, may kasama din pala siyang PCs. So, very interesting. I got yung cookies and cream and pagkahigo, akala ko sobrang tamis niya. Pero, sakto lang pala. Yeah. Pretty pleasant. So, strawberry and mango, mula naman kay Attorney. And we took a bite ng cookie. So, yung cookie, parang siya, regular sugar frosting, parang ganun. Pero so far, so good. Pagkatapos nun, kami ay pumunta sa aming susunod na location and everyone is up and about. Meron ding free soup kitchen, no? Galing. Right, so we are going east. So, ito would be yung una ko ding daya dito sa may Pamarikina area for 2025 and dito, ang food community para sa akin is very strong. So, I always say or off-cam, sinasabi ko sa mga nakakausap ko na yung food community or yung food scene sa Marikina, sila ang bubuhay sa inyo. Ngayon, pumunta kami dito sa Trinings. Ito ay ni-research ni Attorney. So, pagpasok namin, napaka-cozy na setup nila eh. At ito yung kanilang full menu. Kung sakali, again guys, screenshot nyo lang, pause the video para makita nyo din hopefully yung description. I'm actually impressed din dito sa menu dahil kasi ang dami nila mga items and hindi siya nalalayo sa mga pinapaluto ng yung mga home style cooking, mga family cooking. And naging bigatin din yung mga guests, no? Galing. Nag-offer din pala sila ng mga party packages, mga catering events. Dahil kasi you're going to see later, yung facade kasi ng restaurant na to, it accommodates dine-in for families, couples, and groups. Ngayon, tinry natin ang St. Anthony Crispy Tintadong Pusit. Unang kagat, what amazed me was yung squid ang ginamit nilang part ng breading. Sobrang good yun. Tapos dumating na yung rice namin. So, we ordered alige at saka kimchi. Bagnet. Yes, sir. Dahil kasi it has been a while since I've been craving for crispy pork at saka life-changing bulalo. So, ito yung spread natin. Sobrang crispy. At kumatin tayo ng dinakdakan. Since Ilocano cuisine ang specialty nila, why not try it? Life-changing bulalo. So, let's put that to the test. Pagkahigop, clear broth, malasa, yung meat, malambot.
Tapos samahan natin siya ng konting patis. Kuha tayo ng isang kagat. Life-changing? Depende. Pero para sa akin, it reminds you of home. So, syempre, dun sa side namin kasi ng Batangas, malapit kami sa Butulaw. Sobrang panalo yun. Alright, so ngayon tayo ay kumuha ng konting bagnet. I-dip natin siya dito sa sauce. Isang kagat. Grabe, sobrang na-satisfy yung craving ko for crispy pork. Sobrang goods yun for a couple of months. Panalo yun. Ngayon, kumuha tayo ng aligay rice. Yung aligay rice nila, meron siyang combination ng aligay at tinapa. So, kuha tayo ng konti. Tapos, paresan din natin siya ng life-changing bulalo. So, isang kagat. Solid ng combo na yun, panalo yun. Tapos kumuha din tayo ng tintadong pusit. Samahan din natin siya ng aligay rice. This was a pretty good combo eh. Sobrang satisfying. Ang cool pa sa kanya, hindi ganun ka-strong yung mga flavors na pwede mong parisan siya with any of the items at hindi siya mabigat sa tiyan. So you could eat more. Ngayon, kumuha tayo ng konting dinakdakan. And of course, kinuha natin ang sili for a little bit of heat. Kuha tayo ng konti. Isang kagat. I like those flavors. Sobrang balanse. Hindi din heavy din yung sauce ng dinakdakan. Yes sir. Panalo yun. Kuha tayo ng konting kimchi rice naman. So, kimchi rice. Samahan din natin ang dinakdakan. Pretty solid flavors. Yes sir, that was good. And now, yung dessert natin, tinatawag nila tong Tupperware and halo-halo. So, if Toron and halo-halo had a baby, tapos serve din siya with Guimaras Artisanal Asin Tukduk. Sobrang ganda, no? Solid. Sabi ni attorney sa akin na yung ice cream nila, it consisted of gabi. Tapos naman natin siya nitong mainit na dessert. Napakaganda ng experience eh. Hot and cold. Tapos yung asin gives that perfect savory balance. Sobrang umami. Panalo yun. So pagkatapos nun, we went home and called it a night.